Hello guys, nag-live uli ako kasi pinakinggan ko yung sinabi ni KDR ni Brad Daniel sa prayer meeting. Halatang inis na siya. Kasi hindi ka marunong kasing manindigan sa totoo. Hindi ka marunong manindigan para sa tama at sa hustisya. Diba, ikaw na nga mismo nagsabi, Brad Daniel, ang nakikinig sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Sino po ba ang number one na nakikinig sa sabi-sabi? Na ayon sa inyo, yung nakikinig sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Di po ba kayo po yun? Biro mo lahat ng susumbong. Kaya yung pong message ko po sa inyo, dated November 21, 2023, na binaliwala nyo lang po. Ang sabi ko po doon, Kuya, kung ang lahat po ng isusumbong ng inyong nanay, paniniwalaan po ninyo, maraming maiimpyerno. Dahil nuknukan ng sinungaling po yung nanay po ni Brad Daniel, yun po ang totoo. Nuknukan ng sinungaling. Di po ba ang sinasabi po ninyo, pagka sinungaling sa demonyo. Tapos, ngayon, kung sinabi nyo na, sinabi mo, ganito, ganire, yung masama ni ganito, ganire, does that make you a better person? Kasi, masyado na po kayong masyado nyong tinitwist yung mga bagay-bagay. Alam nyo po kahit bata, napakadaling intindihin. Napakadaling intindihin. Bine-brainwash nyo ngayon yung mga tao na hindi nyo naman kayang ma-brainwash, lalo na yung mga bunga ng pangangaral ni Brad Eli during Brother Eli's time. Na sabi po nung isang kapatid, bro, alam mo, nung panahon ni Brad Eli, ang haba ng pasalamat maghapon. Ginagabi tayo, pero ang sarap umuwi ng galing sa pasalamat. Talagang mararamdaman mo, kagaya nung sinabi nung kapatid na nag-message sa akin, bro, pagka po noon, nung panahon ni Brad Eli, pagka may problema ka, dumalo ka ng pagkakatipon, magugulat ka na lang, kinakausap ka ng Diyos sa mga pagkakatipon. Bakit ngayon sabing ganyan? Ang haba-haba na ng pagkakatipon, wala kang makuwang sustansya. Wala kang makuwang sustansya. Puro paitang tinuturo ni Brad Daniel. Kaya sabi ko sa iyo, Brad Daniel, mas magandang magpakumbaba. 'Di ba tinuro niyo po sa amin 'yon? Humility. Hindi ko lang po matandaan kung ano yung particular na sinabi ni KDR. I-message niyo po diyan sa comment section kung ano yung particular na sinabi na-post po yun sa UNTV, if I'm not mistaken. Ayun. So, madali lang unawain yun eh. Biruin mo, sasabihin mo lang naman sa nanay mo, Mami, nananahimik na nga si Badong, di po ba? Di po ba, sabi po niya, binigyan niya po kayo ng pera. Stop nyo na po yan, Mami. Pero bakit po bakit po ganun po yung ginagawa nyo po? Di po ba? Tapos may mga dyan na nagsasabi na hatred ang sinasabi ko. No, maraming mga intellectual na mga kapatid na naturuan ng kapatid na Eli Soriano na dumiscern ng rightly dividing the word of truth or not. Anong sinasabi mo ngayon sa pagkakatipon? Sinasabi mo, dapat, opinion mo yan. Dapat mangangaral ka. Ang ipinapangaral mo, yung salita ng Diyos. Hindi opinion mo. Dapat hindi ka naghahasik ng hatred. Biruin mo,
Isa pa tong si Abet Sibug na DS sa Pampanga. Pero mo, hindi ka na nakonsensya. Pinaghiwalay mo yung pinaghiwalay mo yung magkapatid na Brad Mike Nabong at saka si sis Nakalimutan ko yung pangalan ng kapatid na yun eh. Samantalang number 1 na tumutulong yun sa lokal ng Gatchawin. Kaya yung mga kapatid dyan sa lokal ng Gatchawin, mga kapatid, alam ko merong nanonood, ni-review ko yung mga nanonood sa akin eh. Merong nanonood sa akin na taga-lokal ng Gatchawin. Nakikiusap po ako sa inyo, kausapin niyo po yung yung asawa ni Brad Mike Nabong. Kasi mabuting tao po si Brad Mike Nabong. Hindi po yun ng babae o ng bababae. Alamin niyo po yung totoo. Itong si Abet na to, kahit anong pagpapalapad ng papel na gagawin mo, naku, sa mo pa lang, sa mga project mo, tignan mo, anong nangyayari sa mga projects mo. Alam mo, yung ginawa mo sa akin, kundi lang talaga ako naawa sa asawa mo, tsaka doon sa anak mong may sakit. Pinagpasa Diyos ko na lang, kasi, kaya lang, ang daming kagaya yan, merong nag-message sa akin, bro, ganyan din po ang ginawa sa amin ni Abet Sibug. Oo, si Sis Beth Nabong. Yun, si Sis Beth Nabong. Nakakaawa si Brad Mike Nabong, pinasama siya doon sa asawa niya mismo. Biruin mo, hindi ka na konsensya, Abet Sibug. Hindi ka na konsensya, pinasama mo yung pinaghiwalay mo yung mag-asawa. Alam ko, sinuka mo. Isip ko na. Alam ko, may tao. Nagtapon na basura. Nagtapon ka? Magtatapon pa lang, walang basura din. Wala po, ako na. Hindi, naglalaglagan. Sige po. Biruin mo, ganyan yung nangyayari ngayon sa MCGI. Imbes na mabless ka, maramdaman mo yung presensya ng Diyos. Yung presensya ng demonyo ang mararamdaman mo ngayon. Bakit? Ayan, yung mga kapatid nagme-message sa akin, no? Nagme-message, bro, bakit ganyan yung mga pagkakatipon ngayon? Sabi ko, alam nyo po, hindi ba na, wala bang po pwedeng mga KNP na manindigan? Hintayin nyo lang po, sabi ko. Ipanalangin natin na merong mga KNP na manindigan para sa totoo. Panalangin po natin. Hindi mo naman lalo na po, lalo na hindi makalunos siya rin Sis Beth Nabong ngeni, bro. Nakakaawa din daw si Sis Beth Nabong ngayon sa Tagalog. Si naman po, si Brad Mike Nabong naman po nakakausap ko. Nakahanda naman po siyang mag-ayos silang mag-asawa. Kaya lang binrainwash po kasi siya, tapos tinuturuan siya na ututan ng pera si Brad Mike Nabong. Ganyan ang ginagawa mo, Abet Sibug. Napakawalang yamong tapos sasabihin mo manggagawa ka. Kawalang yan ang ginagawa mo. Hello po Brad, pabati po sa mga lokal ng EDSA Timog. Yun. Hello po, Sis 1010 Lab from lokal ng EDSA Timog. Go, Jerry Cabanyero. Manindigan ka na. Manindigan po kayo mga KNP na hindi ko na we cannot expect na maninindigan si Resty Reyes tsaka si Efren Baking. Kasi number 1 number 1 manlulupig ng katwiran, manlulupig ng mga kapatid. Pati yang si Brad Robert Naboa, manindigan ka Brad Robert. Kung nagkamali ka, maawa ka sa 3 mong anak. Maawa ka sa 3 mong anak. Meron pong tumawag sa akin siguro last week, kung di ako nagkakamali, asawa ng isa sa mga KNP or TP. Yun, tumawag po siya sa akin. Sabi ko, sabi kong ganyan, alam mo naman yung sabi kong ganyan sa kanya. Yung totoo kung gaano kalupit yung nanay ni Kuya. Sabi niya, oo, alam ko yun. Sabi niya ganyan, basta ang anuhin mo na lang, tuloy mo lang yung pagla-live mo, wag ka na lang mag-tackle ng issues sa iglesia.
hindi po pwede kasi na hindi ako mag-tackle ng mga issues sa iglesia dahil si Brad Daniel po mismo ang unang inamin niya. Galing po mismo sa bibig niya na yung decision ng ng mga KNP niya, wag nating sasalangsangin dahil may basbas niya yon. So ikaw na po mismo, Brad Daniel, ang nagsabi na may basbas mo yung pagpapakalat ng message na i-block ako. Ito namang mga kapatid na to na hindi naman lahat na be-brainwash kagaya nung kanina merong nag-message sa akin. Bro, sabi niya ganyan, kung meron kang matinong kaisipan, you should know the two sides of the story. Tandaan mo, bro, sabi niya ganyan, yung coin, dalawa yung mukha niyan. So, if you are a true man of God, a true servant of God, dapat anuhin mo yun. Dapat timbangin mo yun. I-weigh mo yun. Ito ba nagsasabi ng totoo? Ito ba nagsasabi ng masama? Di po ba, Brad Daniel, sinabi nyo sa prayer meeting kanina na sinabi mo yung kamalian ng iba, tama ka na ba? Wala po akong ganun sinasabi. Kasi ang minamali nyo po yung kahit sa lohika, wag na pong pag-usap na pambiblia. Kahit sa lohika lang po, Brad Daniel, talo ka na. Talo ka na, Brad Daniel. Maniwala ka. Talo ka na. Kahit sa logic of man, talo ka na. Grabe ang ang mo ngayon para mapaniwala yung mga kapatid is gamitin ang pulpito. Kaya ako nagla-live ngayon, mga kapatid. Hindi ako titigil hanggat po pwede ako makapag-live. Kaya ako nagla-live because hanggat hindi pa niya nabe-brainwash yung kapatiran. Dahil matindi ang pang-brainwash. Alam niyo po, hindi sugo ng Diyos ang ganyang tao na hindi marunong manindigan. Biruin mo, inahamon na nga kita, Brad Daniel eh. Inahamon na kita. Ang hamon ko sa'yo, patunayan mo na meron akong laban sa aral. Patutunayan ko sa'yo, ikaw ang number 1 mayroong laban sa aral. Anong katunayan ko? Ayan Ang sabi ng Biblia, pagka kayo maglilimos, huwag kayong tutugtog ng pakakak. Anong tinuturo mo ngayon? Tumutugtog kayo ng pakakak. Huwag mong ipapaalam, sabi ng Biblia, pagka maglilimos ka, huwag mong ipapaalam sa iyong kanang kamay ang ginawa ng iyong kaliwang kamay. King Gatchawin bro, atin muring mig rape a anak, officer ya pa. Tabalo nung balo me ita. Sabi niya, sa lokal ng Gatchawin bro, meron din pong ng rape ng bata. Officer pa siya. Hindi ko lang alam kung alam mo pa yon. Parang meron pa po, natatandaan ko pa po yon. And wala na po kasing wala na po kasing nangyayaring hustisya ngayon sa MCGI. Hindi ko alam bakit, Brad Daniel, ba't di ka marunong manindigan? Magpakalalaki ka naman. Di po ba meron kang programa na Get It Straight with Daniel Rason? Nasaan ngayon yon? Bakit hindi mo gawin ngayon sa kapatiran na pinagpupunuan mo, yung Get It Straight with Daniel Rason? Ngayon, gagamitin mo yung pulpito para pasamain mo yung mga kapatid na lumalaya sa iglesia. Tandaan po ninyo, mga kapatid, ang sabi ni kapatid na Eli, pagka langkay-langkay ang umaalis sa iglesia, kabahan na kayo. Bakit? Ibig sabihin, ibang espiritu na ang dumadaloy sa iglesia. Kaya wag po kayong meron pong mga mangilan-ngilan na mga kapatid na nagme-message sa akin na bakit daw po ako nagla-live ng ganito, yung kasiraan ng iglesia. No, lalo ko nga pong minamagnify ang karangalan ng Diyos. Bakit? Nasulat ang Biblia. Kung ganyan po ang thinking natin, dapat filtered ang Biblia. Hindi nakasulat yung mga pagkakamaling nagawa ng mga taong naglingkod sa Diyos. Dapat hindi na isulat sa Biblia
yung pagkakamaling nagawa ni Haring David. Dapat hindi nakasulat sa Biblia yung pagkakamaling nagawa ni Solomon. Dapat hindi nakasulat yung nagawa ni Samson. Dapat hindi nasulat sa Biblia yung iba-ibang mga pagkakamali ng nagawa ng mga unang nagsipaglingkod sa Diyos. Kung ganyan ang ginagawa ng mga kung ganyan yung thinking po natin, hindi. Kailangan malaman nga ng tao. Talagang ganun, merong nakokorrupt. Kaya habang hindi po kayo totally corrupted pa, Brad Daniel, magsisi na po kayo. Ito namang Rhea sa Sundunsilyo na to na sinasabi niya na malagim daw yung sasapitin ko. Palagay ko, hindi malagim ang sasapitin ko, mas malagim ang sasapitin ninyo. Dahil ikaw, yung kapatid mo, tomboy, di ba? Meron siyang kalip-in, di ba? Pabulaanan mo yon. Alangan naman naglilibin sila, magtitinginan lang sila. Hindi naman ako pinanganak kahapon. Ngayon, ang papanigan mo, kung mo ba alam mo yung kasiraan ng iba, etc., tama ka na? Hindi po ganun. Hindi ganun ang tamang katwiran, Brad Daniel. Kahit anong gawin mo, kahit hindi ka gumamit ng Biblia, gumagamit ka na nga ng Biblia, mali-mali pa yung paggamit mo ng talata eh. Biro mo, pag yung talata, papabor sa'yo, gagamitin mo. Tapos pag hindi siya papabor, ito-twist mo. Tandaan mo, sabi ng Biblia, di ba binasa niyo po, Brad Daniel? Ilaban mo ang iyong usap, huwag mong ihahayag ang lihim ng iba. Sino po ang unang naghayag ng lihim? Hindi po ba ikaw, Brad Daniel, na naghayag na lumalaban ako sa aral, tapos wala ka naman mapatunayan, linalabanan ko yung aral. Wala kang mapatunayan na linalabanan ko yung aral. At saka ako, peaceful ako dito. Biro mo, peaceful na. Kilala ko po kasi nanay nyo, Brad Daniel. Sabi nga ng kapatid mo mismo, ang gara-gara ni Mami, nagtatransform siya pag nakaharap nandyan si Kuya. Kaya mga kapatid, magsuri po kayo, wag po kayong at stake ang inyong kaligtasan. Pagka nanatili po kayong bulag sa mga nangyayaring katiwalian. Pero napakaraming katiwalian ngayon. Bakit hindi nahahayag? Kasi nga tinanggal yung consultation. Walang direct access kay Brad Daniel. Tapos itong si Brad Daniel naman, pinapagtanggol pa nga kita, Brad Daniel, doon sa mga unang video ko eh. Kahit alam ko na ikaw yung utak ng pagpapablock sa akin. Pero ano sinabi mo? Huwag yung sasalangsang yung desisyon ng mga KNP ko dahil may basbas ko yan. Hindi na kita mapapangatwiranan. Bakit? Sinabi mo eh. Ikaw mismo nagsabi, umamin na yung mga KNP mo, yung desisyon nila, may basbas ka. So, ayun. Kaya, ginagapang po kasi itong itong Facebook ko, tsaka nakiusap yung kapatid ko na total, sabing ganyan, tinanggal ka na nila dyan sa iglesia nyo, di manahimik ka na lang, sabing ganyan. Hindi kasi ako po pwedeng manahimik, sabi kong ganyan. Kasi napakaraming katiwalian, at tsaka hindi naman po pwedeng pinapasama nila ako, hindi ako magsasalita. Hindi po pwede yung ganun, unfair yon. Kahit sa hukuman ng tao, hindi po pwedeng walang paglilitis. Bakit ngayon ang ginagawa mo, Brad Daniel? Wala kang ginagawang paglilitis. Basta pagka nagtanong ng totoo po ba yung picture na kumakalat sa i-block agad. Pinapatunayan mo lang hindi ka sa Diyos, Brad Daniel. Pinapatunayan mo lang nagkamali sa'yo. Kasi hunyango ka. Ano ang sabi nung mga tagalabas na hindi mga kapatid na naging empleyado mo sa UNTV? Meron nga dyan na doktor. Ang sabi niya, opportunista yang si Daniel Rason. Kaya nga sa professional world, sa labas, maraming maririnig ka dyan. Ako, personally, nung nandyan pa ako, isa ako sa number 1 defender ng pananampalataya na yan, ng samahan na yan. Pero, sabi nga nung kapatid na nag-message sa akin, bro, alam niyo po, sabing ganyan,
Pati yung kapatid ko mismo, sabi niya, bakit nagkakaganyan yung church nyo? Sabing ganyan, namatay lang si Brad Eli. Bakit nagkakaganyan siya? Yung church nyo. Ewan ko ba doon sa leader ngayon, sabi kong ganyan. Nananahimik ako dito. Yung nanay niya, sinisiraan ako, sabi kong ganyan. Hindi man lang niya pwedeng pagsabihan na, Mami, manahimik ka na lang. Tapos ako yung papasamain nyo na wala naman akong ginagawa. Tapos sasabihin mo, nagkasakit yung nanay ko, nagkasakit yung tatay ko, namatay. Pinagamot mo. Ayan, tinanong ko yung ate ko. Hindi totoo yan, ako yung nagbayad, sabi ng ate ko. O sino ngayon? Ano ka ngayon? Napakasinungaling mo. Daniel Rason, maawa ka naman. Maawa ka naman sa mga mga kaluluwang pinagsakitan ni Brad Eli. Biruin mo, papasamain mo yung mga tao. Gagamitin mo yung pulpito. Magbabasa po tayo ng mga question. Bro, pa-shoutout po sa lokal ng Cubao EDSA. Shoutout po, Brad, Glenn, Madrona, Manalaysay. Pag dumalo dyan, madidrain ang energy mo kay Guya, Arnel, Gyuk, Gutierrez. Narcissus po si Kuya Daniel, Bernard Bresip. Pa-shoutout po sa lokal ng Naik, Cavite, Sis Kat Vendia. Kung katwiran at katotohanan naman ng Diyos ang pinaglalaban, hinarap na sana ni Razon ang issue kung walang katotohanan ang issue na binabato sa kanya. Sis Bet Nabo, ayan, nabasa ko na to. Kilala ko yan, Brad JR, si Brad Mike Nabong. Opo, mabuting tao po ito. Pinapasama po nila. Meron nga akong kilalang KNP. Mas worse ang ginawa niya kesa kay Brad Mike Nabong. KNP po ito, ha? Biruin mo. KNP ka. Pagsasabayin mo yung dalawang babae. KNP ka. Anong klase kang KNP? Anong klase kang ministro na nagpapakilalang ministro ng Diyos? Pinagsabay mo yung dalawang babae? Hindi lang po yun, hindi lang, sa bagay, yung isa hindi naman KNP pa. Yung isa, assistant KNP yata, or AP, aliping pampuok. Pero anong klase kayong mga ministro ng Diyos na two-timer kayo? Tsaka hindi po pwede talaga na ang isang leader ng samahan makamagulang. Dahil meron sa Biblia, si Propetisa Jezebel, iniligaw yung isang iglesia sa Asia. Kaya magganakalaretang miyasawa, mabuti po, mabait po yung mag-asawa na yon. Hindi ko po alam ba't nangyari sa kanila yan. Dahil pala kay Abet Sibug. Opo, kaya yung Abet Sibug na yan, number 1 yang kasama yan sa top 10 na nakapila sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy. Naku, yan si Abet Sibug na yan, na matakaw sa pera. Sinasabi ko na po ito na harap-harapan. Yang Abet Sibug na yan, matakaw sa pera. Ang lang po niyan, pakinabang. Biro mo, pwede ka naman magtrabaho, ba't di ka magtrabaho? Wala kang nakukuha kasing magandang project. Diba, engineer ka? Ewan ko lang kung lisensyado ka. Kaya yun. Pangit yung nangyayari.
Arkitekya bro, Bautizador ne ita. NDS siya. Opo, Bautizador po siya, alam ko. At DS po siya, naging DS ko po kasi yung ano na yan. Yung walang yung abet sibog na yan. Dahil ginawan po niya ako ng kwento. Alam mo, kahit gawan mo ako ng kwento, abet sibog, hindi naman sa inyo ang langit, tandaan mo yan. Alam na alam mo naman sa sarili mo na kasinungalingan yung pinaggagawa mo. OT ka pa ata, Brad JR. Hindi po, kakapasok ko lang po. Umaga po dito, alas 10 ng umaga. Kawawa naman si Kuya Mike. Opo, kawawa po siya. Pero, hindi niya po pinapabayaan yung yung pamilya po niya. Actually, wala po ngayon yung boss namin. Lumipad po siya kahapon. Pumunta po siya kahapon sa Capital City kasi nandun yung airport. Dahil papunta po siya ng US. Dahil American citizen po sila, po niya yung de-declare niya yung namatay niyang asawa. Kaya nga po, nakakalungkot po yung nangyari kay Brad Mike. Pero may awa po ang Diyos, magkakaayos din po yung na yan. Nangangamuhan po si Brad JR, kaya nagtatrabaho habang nagpa-podcast. Di po podcast o live, po ito? Sa Facebook, ewan ko kung podcast ang tawag po dito. At manggagawa po yan, kaya medyo nagsisitas. Kaya po sinasamantala ko po yung pagkakataon na na nakakapag-live pa po ako kasi tinatrabaho po nila yung Facebook ko. Ipapamas po nila, papamas report. Kayo pa lang mabuti. Kayo pa lang nasa katwiran. Bakit natatakot kayo? Pinapamas report nyo ko. Hindi ba balintuna yun? Logic lang naman Brad Daniel. Logic lang naman pala Di ba? Kayo pa lang mabuti. Bakit takot kayo ngayon malaman ng tao? Yung alam mo Brad Daniel, sabi ko nga sa'yo, kailangan mo lang magsisi. Kailangan mo lang magpakumbaba. Lahat naman ng tao nagkakamali Si Haring David, nung nagkamali siya, ipinakilala sa kanya nung propeta yung pagkakamali niya. Noong magsisi siya, magpakumbaba siya sa Diyos, pinatawad siya ng Diyos. The more na nagmamatigas ka, Brad Daniel, lalo lang mabubuksan ang isip ng mga tao. Bakit? Unang-una, sabi ng Biblia, mangagtanong kayo sa mga saserdote tungkol sa bagay ng kautusan. Bakit hindi ka nagpapatanong? Tapos kakampihan mo yung mga KNP mo na mali-mali naman ang desisyon. Shout out na rin po sa lokal ng Kalumpang Marikina, brother. Bro, bakit
pinagdamot ni KDR yung burol ni Brother Eli. Hindi pinakita sa kapatiran. Hindi ko rin po alam kasi isa rin po ako sa nagluksa noon. Yun, hindi ko po alam yun. Hindi ko po masasagot yun. Brad, where were you when Bess died? Nasa Pilipinas po ako when Brother Eli passed away. Brad, where were you when Bess died? Ano po masasabi nyo tungkol sa sinabi ni Bess na di naaabot ng 10 to 15 years at babalik na si Lord? Hindi ko po masasagot yan kasi hindi naman po ako si Brother Eli. Tsaka yung pong mga sinabi ni Brother Eli, sinampalatayanan ko po yun. And kung meron man pong mali doon, sabi naman po sa Biblia, ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong mga gawa at ang inyong pag-ibig na iniibig sa mga banal. Bro, pa-shoutout po kay Sis Irene, lokal ng San Antonio. Mamimiss ko na po kasi siya. Bro, pa-shoutout bro sa lokal ng Placer, Surigao del Norte at kay DS Jojo Pineda. Bro, bakit po pala di nakauwi si Brad Eli ng Pilipinas? Meron po siyang rape case sa Pilipinas noon na na-dismiss na nakamatayan po niya. Yun. Kaya hindi po siya nakauwi na ng Pilipinas. Bro, ask ko lang po. To be honest po, bro, sana sagutin mo po ng straight forward po. Ano po ang mas matimbang po sa inyo sa ginawa po sa inyo ng Pamilya Razon po sa loob ng 20 years po? Yung mabuti po ba o mas matimbang yung ginawa po sa inyong? Mas maganda po, bro, tanungin nyo po sa kanila. Kasi ako po, hindi po ako tatagal ng 20 years na ginaganon ako kung hindi ko po tinitignan yung mabuti. Ang sabi nga ni Brad Eli, biruin mo, napakaraming ginawang mabuti sa inyo ng tao. Nagkamali lang ng isang beses. Nakalimutan nyo na lahat ng mabuting ginawa niya. Kaya bro, yung tanong mo na yan, wag nyo po sa akin itatanong. Self-serving naman po sa akin kung ano. And it will be unfair for them as well. Uy, may tao. Ay, akala ko may tao. Takbo ako eh. Ang totoo po pala yung kaso. Salamat bro. Opo, totoo po yun. Hindi naman po natin madi-deny. Nasa Supreme Court report. Annotated if I'm not mistaken. Ano reaction nyo po sa pagbaril ni KD sa kotse ng uncle niya? Di ko po alam kasi wala naman po ako doon. And uncle niya po yun. Bahala po sila. Mag-uncle po sila. Is there going to be a change of heart if KDR apologize? If KDR will apologize, yes, kayang baguhin ng Diyos ang puso ng tao. Kung ang tao willing to be changed. Mahirap po kasing baguhin yung tao na ayaw namang magpabago. Kaya nga po binigyan ng Diyos ang tao ng free will. Bro JR, yung Glenn na yan, hinahanap ka lang ng butas. Maganda sagot nyo po sa kanya. Ayos yan. Pa-shout out po sa King Distrito 4 Division ng Pampanga. Shoutout daw po sa District 4 ng Division ng Pampanga. Magkalokal po kami ni Brad Rodolfo. Shoutout po sa lokal namin sa Kalumpang, Marikina. Ayan.
Meron po kasing mga nananakot sa akin ngayon sa messenger ko na ipapadeport daw po ako, na kakausapin yung boss ko. As if matatakot ako. Hindi niyo ako matatakot, naku. Hindi naman ako kagaya ng iba dyan na bahagang buntot na takot magpatanong. Sabi ni Bradley, sinyalis na ng bula ang propeta, yung hindi ayaw magpatanong. Meron pong dyan, merong video file. Hindi ko lang alam kung kung alam ng mga kapatid yon. Merong video file na sinabi si Brother Eli, isang palatandaan ng bula ang propeta, yung ayaw magpatanong. Nasa church age? Nasa church age na ba tayo? Kaya wala nang hindi na pwedeng magtanong? Tapos, magtatanong yung mga kapatid na, bro, bakit ganun? Nagpunta kaming Brazil, nakita namin yung nakita namin talaga na merong tindang alak doon. Tapos bakit nagsisinungaling si Brad Daniel? Kaya ayun, yung mga nagpunta ng Brazil, na nakakita ng alak, ayaw na magsidalo. Tapos sasabihin ni Brad Daniel, ayaw nyo sa iglesia? Go ahead, make my day. Biruin mo, gumugol ng dekadang taon sa paglilingkod, tapos sasabihin mo, go ahead, make my day. Tandaan po ninyo, mga kapatid, kung gaano kahalaga ang isang kaluluwa na sumasampalataya. Sabi ng Biblia, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Yung pong kasing halaga ng bawat isang kaluluwang sumasampalataya ay ang dugo ng Panginoong Hesukristo. Willing po ba kayo sumali speakers sa podcast ng Ibang Exeter? Hindi po sa ngayon. Wala po ako kasi naman po ako. Nagla-live naman po ako. So, hindi ko po alam kung ano yung cause ng pinaglalaban po nila. Ako, as far as my knowledge is concerned, ang cause na pinaglalaban ko, yung cause ng mga kapatid na naapi. Yun po, na walang kakayahan na mag-voice out dahil yung nakikita nilang oppression. Yan, malinaw yung ginagawa nila sa aking oppression. Biruin mo, leader ka, hindi ka man lang nagsiyasat. Ano bang nangyari talaga, mami? Bakit nagkaganon si Badong? Ganun lang po eh. Salamat sa Diyos, merong nag-message sa akin, nanonood siya ngayon. Bro, sabi niya ganyan, isa sa mga ayaw ko yung merong naaapi. Sabi ni Brad Eli, dapat kahit isang kapatid walang maapi. Kaya ako bro, sabi niya ganyan, kung ano man ang maitutulong ko, sabihan mo lang ako, sabi nung kapatid. Nanonood po siya ngayon, nakita ko, naka-view siya. Bro, hypothetical but possible. Paano mag-o-offer si KDR na bumaliktad ka sa nauna mong statement? Kapalit ang malaking halaga. Ano gagawin nyo? Hindi po kayang bayaran ng pera yung aking dignidad. Nagtatrabaho po ako dito. Kahit sa Pilipinas, kumakayod po ako para mabuhay ng marangal. Actually, meron pong kapatid sa
sa ibang bansa din, nag-offer siya, bro, in any form, in any way, magsabi ka lang, ano pong maitutulong po namin sa'yo, willing po kaming tumulong ng misis ko. Sabi niya ganyan, bro, salamat po sa offer, pero kung ano man po yung ino-offer nyo na yan, highly appreciated po yan, but I decline kung mas ibigay nyo po yan sa mas nangangailangan. Sabi ko, ang kailangan ko po ngayon is support morally and in prayer. Opo bro, narinig ka po yan, bulaan ang di narinig ko rin po yan, bulaan ang di nagpapatanong. Kaya yan po ang gusto ko ibalik sa MCGI sa gitna ng kapatiran, magka-consultation, kaso di mabalik. Ginawa sa akin, sinipa ako ng worker sa mga GC. Yun po ang ginagawa nila ngayon. Pagka meron kang tanong, ang gagawin nila, sususpindihin ka kaagad. Pinapatunayan lang nila na talagang manlulupig na sila ng katwiran. Kaya sa lahat po ng mga kapatid na nangasuspindi dahil meron lang mga tanong, wag niyo pong panghihinayangan yan mga kapatid, dahil hindi na po yan sinasamahan po ng Diyos. Masakit pong katotohanan, pero yun po ang katotohanan. Nakakasabay po pa po kayong dumalo dati, kung natatandaan pa ninyo sa San Roque. Hindi po ako taga San Roque. Brad Glenn, kain na po tayo sa Jollibee. Debunk na ni Brad JR ang halal. Bro, sino po mas sinungaling sa palagay mo, si Kibuloy o si KDR? Ayoko po magsalita regarding that question. Bro, para sa inyo, ano pong magandang itanong o sabihin sa mga workers na dumadalaw sa bahay? Sabihin nyo po, gusto kong maligtas, kaya ayoko nang dumalo dyan sa MCGI. Dahil wala na dyan sa MCGI ang kaligtasan. Kung gusto nyong dumalo pa ako dyan, sabihin nyo kay Brad Daniel, magpatanong siya. Ganun po, simple. As simple as that. Bro, hypothetical but possible. Paano mag-offer? Hindi po nababayaran yung dangal ko. Yung mga pananakot ng mga fanatics, tandayan na sila ay apektado na sa mga katotohanan na in-expose si Brad Badong. God bless, Glenn, pati pamilya mo aalalahanin ko. Dati naman walang halal sa aral. 1993 ako na anib. Kailan lang yang sinama sa doktrina? Oo nga po hindi naman pinag-aralan ng maayos ng mga KNP na nagsabi kay Brad Eli na wala pong katotohanan na merong religious ritual na ginagawa sa halal. Katunayan po ito. Actually, nung nasa Pilipinas pa lang po ako, sinabi ni Brad Eli, kung matatandaan ninyo, bawal lang ang halal sa dako ng Mindanao. Kaya, kahit sa royal family, merong kumakain sa Jollibee, kaya lang patago. Dahil baka makita ng mga kapatid. Meron nga mga manggagawa, kilala ko na kumakain ng ang tawag ka namin, ang code name namin sa Jollibee, Jubaru. Para bili mo ako ng Jubaru. Jubaru yung code name. Naiinggit po si Broccoli, di siya makapasok dito kasi naka-block post siya sa inyo at si Kuya Adel. Nire-record po nila. Sitaw to para bigay kay Broccoli TV. Hindi ko po kilala si Broccoli TV tsaka si Kuya Adel. Pasensya na po. Dami na naming nakain noon na halal daw ang Chicken Joy, tapos biglang inaral yan. Sana po ma-invite po namin kayo na maging guest sa Broccoli TV. Bro, aware ka naman siguro dun sa Reddit po? Bro, napapansin ko sa MCGI Loop yung pera ng taga-lokal nagagamit at hindi ng buong iglesia. Ginawa pang pa-contest. Tapos ang banal na kuya
pa din na bibigyang puri. Yun nga po biruin mo, mag-grant ka ng mga pulis. Tamantalang sinabi, kung maririnig lang ng mga pulis yung sinabi ni Brad Sani na yun na kung maka-request itong mga pulis, wagas. Unang-una, meron pong budget ang lahat ng departamento ng gobyerno. Kaya hindi po ba kayo nagtataka bakit grant ng grant si KDR sa mga ng pulis? Bakit? Nagpapalapad po siya ng papel. Yun po ang very obvious. Hindi niya alam na tinatawanan siya ng ibang mga pulis. Bakit? Biruin mo. Mahalay pong biruin mo, mag-grant ka ng tapos nagsasayawan yung mga kapatid, nagkakantahan. Hindi ba po pwedeng i-formalize yun na walang ganun? Diba, ginagawa yung kultong-kulto yung kultong-kulto. Very, very cult yung ginagawang ganun. Maganda po ang layon ng consultation ni Brad Eli. Yes, maganda po. Kasi, very biblical po yun. Ginawa po yun ni Haring Solomon to execute justice. Ano po ang may papayo nyo sa mga walang laban pero umalis na? Pwede na po bang imbestiga yung halal? Ba talaga yung mga pagkain at kung wala, kakainin na ba? Or yung alak kung di naman maglalasing? Kasi si Brad Soren, nakitang uminom, hindi ko po alam yan. Sila na lang po ang tanungin ninyo kasi sila po ang leader ng MCGI. Di po ba? Hindi naman po ako ordinaryong lang po ako. Ordinaryong OFW lang naman po ako. Hanip talaga. Pwede pala Jollibee, mga buwiset. Hindi nila mapapasinungalingan yan. Mga manggagawa nga Sige, pasinungalingan yung mga manggagawa. Pati royal family. Ang codename nga, Jubaru. Jubaru. Brother, ingat po kayo dyan. Opo, may awa po ang Diyos. Alam ko, ingatan po ako ng Diyos. Sa mata pa lang, parang mina-microwave ka na Hindi po ba kaya na strategy lang ni Bes na ipagbawal ang Jollibee at iba pa para kumita ng gusto ang Best House of Chicken? Palagay ko po hindi kasi later part na lang po nagkaroon ng Best House of Chicken. Palagay ko hindi naman po. With all fairness naman po kay Brother Eli. Si Glenn nag-start na naman ng pagtatanggol kay Eli. Nakikinig naman po yung mga tao ni Broccoli. Siya po ang bro. Kening local me. Sinamala kakasingil. Aba bro, dito sa lokal namin. Garapal, paano ba yung sinamal? Masyado silang naningil. Garapal silang, paano ba yun? Sinamal kakasingil. Namiyasa sila sa kakasingil. Parang sapilitan na lang ang paniningil nila sa mga target. Ngeni na kaya dadalo buong pamilya. Balang oras mag-follow up nung magkano ing shinare mo. Ngayon, hindi na po kami dumadalo buong family. Kasi bawat oras-oras, nagfa-follow up kung magkano yung shinare. Kaya nga po yun nga po yung concern ko. Biruin mo, merong kapatid na hindi na pala siya nakakainom ng maintenance niya. Bakit? Dahil biruin mo, wala na nga siyang pambili ng maintenance. Yung kung hindi pa siya i-considered na utang. Ano yun? Kaya mga kapatid, lalo na lahat ng mga kapatid, kung concern po tayo sa kaligtasan ng mga kaluluwa natin, kaligtasan ng mga pamilya natin, magising po tayo, manindigan po tayo sa totoo. Brother Del, matanda na po yung inyong mga magulang.
alam niyo po yung mga pinagtanggol ni Brad Eli na katwiran. Manindigan po kayo, Brad Odel. Brad Josel, matanda na po si Mamilet, marami na po siyang nararamdamang sakit sa katawan. Papayag po ba kayo na makakamatayan ni Mamilet? Na ganyan yung pananampalataya na nakamatayan ni Brad Eli? Papayag po ba kayo na sa bagay wala namang yung bata, yung bata yan, direkta sa langit yan. At sa iba pang mga KNP, AP, mga manggagawa, marami na pong mga manggagawa, division, diakono na nagme-message sa akin, bro, alam niyo po tama yung sinasabi niyo, wag niyo po kaming i-name drop kasi po natatakot po kami, baka alam po namin that they will character assassinate us as well, sabi niya ganyan. Kaya po bro, thank you for voicing out for all of us na hindi po namin kayang gawin. Kasama po kayo sa panalangin namin. Sabi po nung mga kapatid na mga manggagawa, matatandang mga manggagawa yon. At saka mga matatandang mga kapatid, diakono, division diakonesa, district diakonesa. Naku, mga kapatid. Kaya po kayo, mag-isip-isip po kayo lahat ng mga kapatid na nanonood sa live ko at saka sa mga kapatid na manonood after ng live ko. Mag-isip-isip po kayo mga kapatid. Hanggat hindi po nagbubukas ng oras si Brad Daniel para maglaan ng oras para sa mga kapatid upang makapagtanong, hindi na po yan hindi na po magkakaroon ng hustisya sa iglesia. Kaya yun po ang masasabi ko, ang kapayapaan po ng Diyos ang maghari sa ating mga puso, mga kapatid. Sige po, magmimerienda lang po muna ako to. Magmimerienda ako ng wild berry with fresh yogurt. Salamat po sa Diyos. Bye po.